Vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Pasensya na kayo, medyo gininaw na ako. Pag-uusapan po natin, sinagot na po ni Pangulong Duterte, ito pong mga bintang po sa kanya tungkol po dito sa fentanyl issue. Tapos yung linawin din po natin tong paghiwalay, yung balak na paghiwalay sa Mindanao. Akala po natin through rebellion ito. Nung una ko po napakinggan, akala ko po rebellion na to, no? Magdidigmaan na yata. Hindi po pala, no? Binalik lang po. Napakahenyo po talaga nitong Pangulo natin, dating Pangulong Duterte, no? So papaliwanag po natin yan through what action. At syempre yung alitan po ni kung may oras pa, yung alitan po ni Tambi, sinagot po ni Senator Amy. Naku, napakarami pong balita, hindi po natin yung nangyari po sa Senate hearing. Ano na lang natin, no? Hindi na natin habaan yung kasi ang dami-dami po talaga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pero kaya nga po hindi na po pwede ngayon yung sa maramihang hamon, no? Na hamon, panyanyari, mukhang hindi na po uubra yung mga dating estilong mananahimik na naman yung ating Pangulo. Kinakailangan ng mga sagot, no? Mamaya na po yung mga katanungan. Okay, yan po ang mapag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, ito po, si Pangulong Duterte po ay sinagot na po yung ibinato sa kanya, no, na tanging paliwanag. Ang paliwanag po, nariyan po si Sir Oliver. Maraming salamat, Sir Oliver. Narito pa rin tayo sa Davao. Nag-enjoy pa rin. Sir Oliver, wag po kayong mahihiya na kakapalan ko ng mukha ko. Sana po sa mga susunod na activity maano nyo pa rin, no? Maisama pa rin po ako. Very willing po akong sumama palagi. Sir Oliver, maraming salamat sa Inday Cares. Yan po, kaya po tayo hindi na palusot-lusot. Ang may kagagawan po ng lahat na yan si Sir Oliver sa mga imbitasyon niya sa atin. Ayan, Inday Cares po. Maraming salamat, Sir Oliver. Sa susunod po, kahit saan pong lugar sa Pilipinas, ano lang po, listan nyo lang po ako. Invite nyo lang po, invite lang. Okay. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, mamaya po mga katanungan, actually hindi po nakikialam, no? Hindi po uubra, sagutin na kagad natin to, no? Yung nakikialam daw. Hindi po uubra na panay lang po atake sa mga Duterte. Wag po kayo, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman tayo mga bulag, hindi naman tayo mga, tayo po ay nakita naman po natin, no? Kung ano po ang ginagawa sa mga Duterte. Mula po dun sa inisyo nila na CIF ni Sara Duterte hanggang kay Pulong, hanggang pag-iimbita muli sa ICC. Sobra-sobra naman. Sa tingin niyo ba yung Duterte wala pong kakayahan? Yun na nga no? Tingin niyo pwedeng sipasipain na lang yung mga Duterte, no? Hindi po obra na hindi po romesbak, ika nga. Ibig nyo sabihin, ang mga Duterte, hayaan na lang nila yung mga bumira sa kanila. Kayo naman, no? Kahit naman po siguro sino, hindi po hahayaan na dapat po talagang meron ding pong balik yan, no? Babueltahan din po sila. At eto na nga po yung buwelta na yun. Okay, pero bago po natin talakayin yan, no, na nakakatakot po, etong
kung magkano po yung naggastos nila sa walang silbing rally. Bakit po walang silbi? Alam niyo po supposedly, yung rally po ng Bagoong Pilipinas po, Bagong Pilipinas I mean, ah, ay para po yan sa magkaroon po ng impact yung pamamahala ng ating Sir Oliver, yung ano pala, may mga vlogger po dito sa base sa Davao. Sana raw pag may mga activity sa Davao, maisama sila. So, ibibigay ko po yung mga ano nila, yung mga pangalan ng mga vloggers dito. Gusto rin nila talagang makasama. Oy, thank you very much kay Babak Estesam na nagbigay ng 50 stars. Okay, balik po tayo rito, no? How much Malacanang spent for Bagong Pilipinas Rally? Ito po, hindi po sa atin galing to. Galing po to sa Rappler. Ayan po, 15,900,000 rental of tech equipment, printed collateral, 265. Total po, 16 million. Meron pa po. 16 million plus 29,290,000. Yan na pala. 29 million. 29 million po yung ginastos. Para saan po? Yan po para i-project nila na maganda yung Pilipinas. Alam po ninyo, hindi panalo na po kayo. Nakakalimutan po ng administrasyon na ito na sila po ang nanalo. Tapos na po yung eleksyon. No? Yang mga kahakot-hakot, maski po sila, nako, nagagalit na po sa inyo, pati po sila Ted Filon. Kahakot-hakot po. Akala nyo nakakatuwa yung ginawa ninyo na yung kahakot-hakot. Thank you very much kay Beng Patrick na nagbigay sa atin ng 320 yen. Akala po nyo nakakatuwa po yung ginawa po ninyong kahakot-hakot na rally. Alam nyo po, ang tunay na rally, ito pong dito sa Davao, nasaksihan ko na naman, no, yung mga tao, nakasampay dito sa mga labas po ng, kasi siyempre, gugwardyahan mo naman ng bakod yung pwesto ng dating Pangulo at ng iba pa, no? Ang dami po talaga, hindi, palagay na natin na mas marami po kayo sa Quirino Grandstand kasi hindi naman po paramihan yan. Patindihan po ng impact. Sino po ba yung pinag-uusapan hanggang ngayon? Yung po bang laman nung Bagong Pilipinas Rally? Hindi ko nga po alam kung ano pinag-usapan dun. Wala pong kadating-dating. Ang pinag-usapan po yung mga speeches hanggang ngayon ng mga Duterte. At hanggang ngayon, sinasagot-sagot nila yan. Okay. Okay na po yan. Papaliwanag po natin yan. Talagang ganun, pag hindi kayo supporter, ang makikita nyo po ay kamalian. Wala po kayong makikita ang pagkakamali kay Tambaluslos dahil supporter kayo ni Tambaluslos. Ganun lang naman po kasimple. Kahit po pagbintangan ni Tambaluslos yung pamilyang Duterte ng kung ano-ano, hindi nyo po makikitang mali yan. No? Kaya po, hindi po kami nag-expect na makikitaan niya po ng tama. Pero ang tanong, ilan po ang sumusuporta kay Tambaluslos at ilan ang sumusuporta kay Pangulong Duterte at sa kanyang mga anak? Yun po ang tanong dun eh. Dahil tayo po ngayon ay demokrasya. Ang demokrasya po ay rule of majority. Di ba? Papasok kayo dito. Ayaw nyo naman palang pakinggan yung gustong sabihin ko. Million po ang page sa Facebook. Million din po ang page sa channel na YouTube. Pwede po kayong mamili. No? Hindi po to pilitan. Tapos na po tayo sa pamimilit. Panahon lang po na eleksyon yun. Tapos na nga po eleksyon, nangangampanya pa yung Pangulo nyo. Gumagastos pa sa rally. Imagine niyo. Ang kinakailangan wala pong amount na rally ang makakatumbas ng paglilingkod.
Nagre-real talk tayo dito eh. Sasabihin nyo, ganun talaga. Kung ako po ang gobyerno, ang inaasahan po sa akin, hindi po yung mas malaki ang rally ko kaysa sa rally sa Davao. Kung ako po ay gobyerno, ang rally, ang ine-expect po sa akin, ay yung paglilingkod ko. Yung paglilingkod. Di ba? Dapat ang nakikita nyo na ang pinagtatrabahuan ng gobyerno lagi, kahit na sino pa namumuno, paano siya nagtatrabaho bilang gobyerno? Nararamdaman ba? Hindi po yan pagalingan ng tokis. Panahon lang po yan ng eleksyon. Pag nanalo ka na, ang sinusukat na, hindi na yung dami ng madadala mo sa rally. Putya, talagang dadami yung rally nyo eh. Sino ba yung sila Andrew E. at mga sikat na personalidad yan? Dito kay Digong, wala nga akong kilala sa mga kumakanta. Mga Davao-based lahat. Okay, balik po tayo, no? Punta na po tayo rito sa nanghinayang ako kasi gumagastos pa rin sa rally tapos na eleksyon. Ano po ang mahihita niyan? Pag umattend ka ng rally, sisigla ka uli. Bakit? Tapos na yung pagsigla mo dahil nakita mo na ito yung iboboto kong kandidato. 'Di ba? Wala pa po tayo riyan, kulang kayo. Wala pa po tayo sa paghiwalay ng Pilipinas. Kulang kayo, baka pag tinalakay ko sa inyo to matulala kayo na posible pala. Okay. Balik po tayo rito, no? Yung kita niyo po to. Hindi po na pwede kasi tinatanong po siya. Alam niyo po yung style ni PBBM dati na Dehin Bokiki. Hindi po yan po pwede sa lahat ng panahon. Kinakailangan yung sumasagot din siya. Katulad niyan, fentanyl po ang sinagot niya. Sa tirada ng mga Duterte, fentanyl po ang sinagot ni PBBM. Immune sila eh. No? Immune sila. Akala ni Romualdez. Siyempre, mas matalino sa atin yung Duterte. Mga Duterte. Tayo, tinutukoy lang natin si Romualdez. Yung mga Duterte, dahil sanay silang mamuno, alam nila yung command responsibility. Ang binakbakan kaagad nila yung pinakapinuno. Hindi po yan immune ka. No? Yung lahat ng tauhan mo, panay kapal pa ka ng ginagawa. Tama yung inuugat ni Duterte, tama yung sinasabi ni Duterte. Ang sabi ni Duterte, kaya kayo nagcha-chacha, kaya kayo nag-People's Initiative, kaya kayo magcha-charter change, ay para mag-penetrate pa kayo sa power. Oy, maraming salamat. Medyo naka-live lang tayo. Thank you Ay, nga pala, bayad. Magbayad ka ba dong? Ayan. Kaya po sila, saglit lang mga kapatid bayara, 203. Madilim dito, bumili ako ng ilaw. 2-3? Ate ka pala. Lahat na yan. Sige. Nagutom na tayo, wala pa tayo almusal Pasensya na kayo Mamaya, kakainin na natin yan. Okay, anyways. Asa na tayo? Sarap na sarap tayo. Narito pa rin tayo sa Davao Okay, balik po tayo rito, no? Fentanyl issue. Ito po ang sagot ni Pangulong Duterte. Maganda Alam niyo naman mga Duterte, ito po, hindi na po to pwedeng hindi na to pwedeng baliwalain. Duterte bears PBBM to take drug test. Yan po ang pamagat nitong
Mindanao News, no? Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, yung fentanyl po ay nireseta. Nireseta sa kanya ng doktor. Sinabi niya po kung sinong doktor niya, saan nireseta. Malinaw po, no? Malinaw po yung na ito po ay galing po sa doktor. Pero sinabi niya rin po na tapos na po yung paggamit niya ng kasi magaling na siya. Yun po kasi yung naaksidente, sobrang sakit siguro, neresetahan siya nung thank you very much kay Snipey TV sa 37 pesos na pangkape. Neresetahan po siya ng fentanyl. Patch lang po, hindi po yan yung hindi po yung iniinom, no? Yung patch patak, correct, maganda yung paliwanag nito si parang salon pass. No, patch lang. Yung pala ibig sabihin ng patch. Iniisip ko. Parang salon pass po. Ngayon, nung magaling na po siya, no? Hindi na po siya gumagamit. Kasi prescription drug eh. Alam niyo po ang prescription drug, pati po yung petsa. Nakalagay po kasi doon sa mga hindi po nagkakasakit. Paliwanag lang natin ng konti. Pag sinabing prescription siya, nakalagay doon kung 7 days mong gagamitin yung prescription drug. Nakuha nyo? Yun po yung ibig sabihin nun, no? Kung 7 days pong gagamitin yung prescription drugs, after 7 days, hindi ka na makakabili. Kaya another prescription na. Yun po yung ibig sabihin ng prescription drug. Kaya po, pwede nyo namang interviewin yung doktor. Ayan po, very open po si Pangulong Duterte. Interviewin nyo. Sinabi rin niya po kung saang ospital. Very open po yan. Yung isa, tanong niya, sino nagbigay sa'yo ng prescription ng cocaine? Bakit ka, saan galing yung cocaine? May prescription ka ba ng cocaine? Magkaiba po yun eh. Ngayon, tinatanong nyo, Boss Badong, kung totoo ba na gumagamit ang ating Pangulo? Ito naman ito po, hindi po natin kayang patunayan yan. Tama po kayo, akusasyon po yan ni Pangulong Duterte. Hindi po ako magpapatunay niyan. No? Alam po natin kung sino nag-akusa. No? Inakusahan. Ngayon, tatanong nyo sa akin, Badong, puta, nakakakita ako ng adik sa amin. Hindi naman ganyan itsura kay Pangulong Marcos. Meron bang adik na ganyan? Tapos ikukumpara nyo yung adik sa inyo, di ba? Tama. Napaliwanag na po yan. Yung adik sa atin, malamang dahil mahihirap tayo, shabu po tinitira nun. Yung utak mo sa shabu, talagang matutunaw. Kaya hindi po normal. Pero, eto po, organic kasi yun eh. Galing po yan sa halaman eh. Sa mga hindi po kaya nga mahal eh. Mahal po yan. Kaysa sa ordinary, kaysa sa shabu. Yun po yung ibig sabihin kung bakit po, parang hindi naman siya yung katulad ng mga addict na kakilala natin. Parang normal pa rin po mag-isip. Diba napapanood natin sa Hollywood yan? Yung mga matataas na tao, yan ang tinitira. Diba? Tapos nakakalma sila. Hindi ko alam. Hindi ko pa naranasan yan. Munyirap lang tayo. Okay. So, ibig sabihin, at sinunod pa ni Pangulong Duterte, para mabura. Roel De Crepito, thank you very much sa $5. Hello, Sir Badong, watching from San Francisco, California. Na-miss ko na ang Davao. Hello sa mga taga Mangganian Village, Tibungko, Davao City. Yan. Hindi po ako makagala dahil malakas po ang ulan. Okay. Ngayon po, sa totoo lang po,
Ano na ba yung sinasabi ko? Ayan, hamon naman po ni balik naman pong hamon ni Pangulong Duterte, drug test ng kita ng tao. Possibly sa Luneta, no? Siyempre, malabo naman yun. Medyo fall na yun. Kaya lang, magaganda po yung punto ni Pangulong Duterte. Dito naman po sa Mindanao, para ma-segue na natin sa Mindanao, no? Sabi nyo, parang imposible dahil po Mindanao, parte na ng Pilipinas yan, buhat ng pinanganak tayo. Sa nangyayari po ngayon, wala na pong imposible. Kung tinatanggap nyo po yung People's Initiative through pirma, at tinatanggap nyo rin siguro malamang, na maraming nakapirma ay akala nila ayuda yun. So alam natin lahat na ito ay merong panlilin lang, di po ba? Pag ganun po ang sitwasyon na akala mo ayuda kaya ka pumirma, merong element puro ng panlilin lang. Teka lang, mag-ano lang ko ng kape. Habang tinutuloy natin. Ngayon, ang sabi ni Pangulong Duterte, meron po pala, no? Pwede po palang manawagan ng independence din mismo yung mga tao sa isang lugar, through pirma rin. At ito po, walang lihiman. At least alam po ng mga taga Mindanao na yung pinipirmahan nila ay para sila humiwalay. Hindi po to rebellion na matatawag. Akala ko nung una, tignan nyo po kung gaano po katalino tong Tatay Digong, no? Pinauubran nyo nga yung People's Initiative na gano'n ng na malabo ni hindi nga umaamin kung sino yung leader niyan. Di ba? Okay. So kung umuubra yung People's Initiative na pirmahan, sabi po, kaya ko sinalagay so that we can pursue. By this time you would know we're wedal. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. Hindi po pala nananawagan si Pangulong Duterte na magpag-alsa, no? Ito po pala ay sa pamamagitan ng gathering of signatures. Ngayon, kung hindi nyo po tinututulan yung ginagawa ng lower house na gathering of signatures, para magtsatsa, ganun po ang katumbas nito. No? Kung legal po sa inyo yung pag-gather ng signature para magtsatsa, pwede rin mag-gather ng signature yung mga taga Mindanao. Kasi pinalulusot natin Di ba? Pinalulusot natin yung People's Initiative Totoo naman po, wala naman po nagsasabi si Zubiri, wala na pong ano yan si Zubiri. Naniniwala kayo na hindi tuloy ang People's Initiative. Tuloy po yan. Na-delay lang ng konti ng COMELEC para payapain lang ang mga taong nagagalit. Alam niyo po, matagal na po akong Duterte. Kami po yung kapartner ni BBM. No? Kung nagagalit po kayo, bakit ako Duterte? Ano po magagawa nyo? Kami nga dapat magalit sa inyo. Kayunitin nyo kami, bakit nyo tinatabla mga Duterte? Hindi nyo ba naisip yun? Dapat ang sinasabihan nyo kasi si Martin Romualdez. Siya lahat may kagagawa nito. Isisisi nyo pa sa mga Duterte. Anong gusto nyo sa mga Duterte? Pinabalik ang ICC, pinapasok ang ICC, kapartner nila si Sara. Huwag nyo kaming baliktarin na parang kayong inaapi. Sa totoo lang, oo, matanda na yan, tatanda rin kayo. Bakit hindi mo ipagtatanggol? Yung anak niya nakipag-unit team dito sa mga Marcos. Wala kayong naiisip. Wala kayong naiisip na ang may kasalanan po niyan, no? Si Tambaluslos, hindi nyo naawat. Tuwan-tuwa pa nga kayo pag bumaba na si Tambaluslos O eto na epekto. Yung hindi nyo kayang awatin si Tambaluslos, yan na epekto. Nung isang araw lang po, isang araw pa lang bumibira yung mga Duterte, windang na kayo.
O, 'di ba? Hindi po pupuwede na huwag mo ng pagtanggol yung matanda. Bakit hindi ko pagtatanggol? Duterte naman talaga kami. Kaya nga kami naka-unit team sa inyo dahil okay, balik po tayo. So, ibig sabihin, ito po ba'y legal? No? Yung ginagawa po ni Pangulong Duterte, tandaan po ninyo, hindi ko po alam yan. Hindi naman ako abogado eh. Tignan po natin kung ano po legality niyan. There's a process before the UN, United Nations, wherein you would gather signatures from all sorts of Mindanao verified under oath in the presence of so many people to decide that we want a separate. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, sa Visayas, bahala na kayo. Ibig sabihin, mga kapatid, pwede niya kasi, kung hindi nyo tinututulan, eto naman yung punto ni Pangulong Duterte. Tutol sila sa tchatcha na pinepenetrate nito ni Martin Romualdez through sa pamamagitan ng People's Initiative Kuno, no? Actually, last recourse lang nila yan. Kung talagang hindi mapipigil yang Romualdez na yan, nakulelat sa lahat ng survey, gusto maging Prime Minister, kulelat ka sa lahat ng survey. 35 si Sara Duterte. Yung mga taga-Luzon at Visayas, gusto maging presidente si Sara Duterte. Tapos ang mamumuno sa atin, ganun lang po yung ka-shortcut eh. Ang mamumuno sa atin, isang Romualdez, nakulelat sa survey, pinakaayaw. Yun po ba gusto nyo mangyari sa bansa natin? Yung pinakaayaw ng tao, siya yung magiging pinuno dahil nagbago tayo ng konstitusyon. Kaya niya nga pinupush yan eh. Oh, lumabas na po sa Senate. Ano po bang sinasabi? Thank you very much, Jokas, sa 100 stars. Ano po sinasabi sa Senate hearing? Doon sila nagmeeting sa bahay ba yun o resort? No? Ni Romualdez, imposible namang wala kang alam doon. Tandaan nyo, yung simpleng kaso lang, yung mga hazing, ginamit yung bahay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na wala kang alam doon. Nangyari sa bahay mo yung hazing. Hazing po yun, ha. Biglaan yun. Pwede talagang hindi alam ng may-ari kung hindi nakatira ron ng may-ari. Pero pananawagan, bahay pala. Hindi ko kasi alam ang ibig sabihin ng townhouse. Pasensya na kayo. Hindi ko alam kung resort meron o kung bahay o tawag diyan. Di ba may kasalanan yung may-ari ng bahay, yung simpleng hazing? Mga kabataan yun, siguro, di ba, pwede pa mga tuwiran yung tatay. Hindi ko naman alam na hazing pala ginagawa ng mga anak ko dyan. Hindi na nga tayo maniwala doon na walang alam yung tatay. Ito pa kaya, sa bahay mo, nag-meeting, wala kang alam. Yan po, direkta kaya nilang manloko eh. Kaya nilang sabihin na wala akong kinalaman dyan, People's Initiative yan. Pero, doon lang sa amin nagme-meeting. Tapos, walang mga leader, hindi kilala, no? Meron po ba naman na lahat sila, di ba, nakakapagtaka, January lang po nagsimula lahat. Tapos na kagad, nakagather kagad. Residential ng mga mayaman. Dun pa lang po kitang-kita na po natin yung ugnayan Mahirap na pong i-deny yun Bakit? Hindi po akusasyon yun. Inamin po yun nung mga umaaktong leader. Umaakto yung siya yung nagsasabi na sila yung may kagagawan niyang. Thank you very much kay Aa sa 5 New Zealand dollars. Okay. Bibs. Sino ba si Bibs? Oy, thank you very much kay Bibs na nagbigay ng 800 yen. Yan.
moderator natin. Ako po, eto, binabalik po sa kanila ni Tatay Digong yung ginagawa nila sa Pilipinas. Actually, pinare-realize lang nila sa tao eh. Sabi na sa inyo eh, mahihirapan talaga kayong kalaban yung mga Duterte. Ang mga tumabla po sa mga Duterte, no? Sa totohanan lang po, yung mga tumatabla sa Duterte, may kahinaan po ang utak niyan. In the first place, bakit nyo niligawan si Sara Duterte na mag-Vice President? Oh. Sa tingin nyo ba may pa-orange daw? Teka muna. Imelda Sanggalang, thank you very much sa 20 Canadian dollars. Maraming salamat po kay Ma'am Imelda Sanggalang sa 20 Canadian dollars. Sabi naman sa inyo, no? In the first place, bakit po nyo niligawan si Sara Duterte? Ito ang hindi mapaniwalaan ng tao eh. Etong kwento ni Tambi at saka ng mga anong tawag diyan ni Tambaluslos at ng mga anti-Duterte ang hindi kayang paniwalaan ng mga tao. Ayon sa kanilang kwento, kapapanalo pa lang daw, no? Kapapanalo pa lang daw nila ng Uniteam, nagbabalak na to si Sara Duterte na mang-agaw ng kapangyarihan. Yung mga Duterte para daw mabalik yung Duterte dahil hindi daw sila sanay na wala silang kapangyarihan. Tignan niyo po kung logical po yun Bago po mag-eleksyon, sa lahat ng survey, as in lahat, lalahatin ko na ang lahat ng survey. Wala na siguro higit pa dun sa lahat na yun. Sa lahat po ng survey, nangunguna po si Sara Duterte. No? Sa lahat, anak pa siya ng presidente. Lahat ng mga campaign donors makukuha niya. Nakalatag lahat ng mga political machinery ni Pangulong Duterte. Nakalatag sa buong Pilipinas. Mananalo po at mananalo si Sara Duterte. Hindi nga po, pilit nga kaming patakbuhin. Alam niyo po bang sabi ni Sara Duterte nung tumakbo siyang Vice President? Compromise niya dahil wala kaming tigil sa kararan-sararan. Ran-sararan. Yun po yung compromise niya na gusto niya pa maglingkod sa Davao City. At nananawagan kami ng ran-sararan at malamang sa malamang yung panliligaw ni Amy Marcos naka-apekto rin, no? Kaya po tumakbong Vice President ni Pangulong Marcos. Kaya po may unity. Tapos sasabihin nyo ngayon na kapapanalo pa lang nila gusto nang maging presidente. Ano yan, si Lenny? Binibintang nyo kay Sara Duterte yung balak ni Lenny. Hindi po obra. O ngayon, ano po nangyari sa inyo? Wala po naniniwala na sa inyo. Sa paninira nyo kay Sara Duterte, mula sa confidential fund na wala naman kayong binibintang. Wala naman kayong binibintang. Ano ba binintang nyo? Ninakaw niya? Hindi po. Ginastos. Natural, gagastusin. Budget yun Sinundan nyo ng ICC. Nag-resolution yung House. ICC, gusto na ipakulong si Duterte. Sinundan ng People's Initiative para kahit kulelat siya, maging Prime Minister. Sa tingin nyo ba, walang basbas to lahat ng Pangulo? Kung wala man basbas yan ng Pangulo, sino nagbasbas diyan kay Martin? May nagbasbas diyan.
At yung mga Duterte, sanay pong maging pinuno yun. Hindi po yan tumitingin, bibirahin yung mga tauhan. Command responsibility. Lahat po yan, kasalanan ng Pangulo kung meron kalokohan dyan. Ito pong kalokohan na bagoong Pilipinas. No? Yan pong napakalaking kalokohan yan. Nanalo na kayo eh. Presidente na si Marcos. Bakit kinakailangan nyo mag-rally para saan? Sa totoo lang, ito pala nauna na ikasatong sa Davao. Hindi ko na alam. Hindi raw nila alam na may Quirino. Pinalalabas nila, tinapatan pa sila ng taga Davao. Ano po ang purpose? Nanggagastos ka ng 29 million para po mag-rally ka lang. Ano po yun? Para saan? Kung hindi, gusto nyo ipakita, dilaw na dilaw, kaya po nakakatakot po yan. Panay dilawan na nagpapatakbo sa gobyerno. Hindi ba utak nila, Lenny, yan? Na akala nila para may palakihan ng rally yung eleksyon. Kala mo nanalo na sila dahil malalaki yung rally nila. Sila din yung may. Yun po ang yung panay projection. Panay pag nagbasa po kayo sa Twitter, nagbasa po kayo sa dyaryo, panay ang ganda ng ginagawa ni PBBM. Nasanay po kami kay Pangulong Duterte na ang proyekto niya nakikita, nararamdaman, naaamoy. Totoong mga proyekto ang nakikita. Hindi po nakikita sa dyaryo.